Eto, ang mga DDSO, mga boss chipamo, sir, maiinis, magagalit na naman ho. Bakit, mga kababayan? Sasabihin na naman po ng mga DDS, naku, si Bongbong Marcos, eto na naman, aariba na naman ng pasyal, lalabas na naman ng bansa ang ating Pangulo. Pajulit-julit din kayo eh, no? Paulit-ulit din kayo. Oh, pero hindi ho nila napapansin ha, ang Vice Presidente laging wala sa bansa. At hindi naman po lingid sa ating kaalaman, mga bossing chipamo, sir, kung ano po ang dahilan kung bakit nasa labas ng bansa ang Vice Presidente. Eh wala naman po iba kundi ang laging pagsigaw ng bring him home. O di ha? Eh syempre, ngayon no, mga kababayan, paano mo naman ipagkakatiwala ang Pilipinas sa Vice Presidente? Sige nga, paano mo ipagkakatiwala sa Pilipinas ang Pilipinas sa Vice Presidente, mga kababayan, kung unang-una laging wala sa ating bayan? Kung unang-una, lagi pong ang inuuna yung dating Pangulo lang. Ang bayang Pilipinas, mukhang nakalimutan na po, mga kababayan. Ito po, lalabas ang Pangulong Bongbong Marcos. Pupunta po ng India. No po? Pupunta ng India, pero hindi po para sumigaw ng bring him home. Hindi po para gumawa ng pangsariling lakad. Hindi ho. State visit sa India, mga bossing. Bakit to? Isa dito ang pagpapalakas ng militar ng Pilipinas. Ang pagpapalakas ng depensa ng bayang Pilipinas, mga bossing. Trabaho pa din ho. No? Pero sabi ko nga ho sa inyo, paano naman ipagkakatiwala ang bayang Pilipinas sa Vice Presidente kung ang Vice Presidente ay laging wala? Tapos makita mo pa, siyempre ang Pangulo, pinaghahandaan po niyan, mga kababayan. Mag-iisip pa ba tayo kung saan? Siyempre, yan pong West Philippine Sea, mga bossing, laban po saan? Siyempre, unang-una dyan, ang China, mga kababayan, dahil doon sa ginagawang pambubuli sa atin. Tapos, malalaman mo ang Vice Presidente, pro-China. Di ba? Yung mga galawan ho nila, mga kababayan, pro-China, puro pagtatanggol sa China. At ito na nga lang pong huli, mga boss chipamo, sir, mismong Vice Presidente na ang nagsasabi. Bakit daw o nagku-question, bakit tayo may mga missile na ganyan? Lalo hong maiinis, mga kababayan, ang Vice Presidente dito. Kasi imbis na ho, sundin ang Vice Presidente na bawasan yung missile, mukhang magdadagdag pa po at mukhang susunduin na po ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga BrahMos. Hindi, may order tayo dyan, di ba? Meron tayong kukolektahin na mga BrahMos missile sa India, mga kababayan. Lalo hong madadagdagan. Di ba, Ma'am Brenda Barton, India, they are advanced in technology. Baka sabihin ng China sa ating Vice Presidente, ano nangyayari? Inutusan ka namin, no? Na sabihin, tanggalin yung mga missile o questionin ang gobyerno ninyo. Ano nangyayari? Bakit hanggang ngayon, lalo silang dagdag ng dagdag? Di ba? Baka inutusan ng China, no? Kaya naman, napa-second demotion ang Vice Presidente ho doon, mga boss, di ba? Unang nagsabi doon, unang nagsalita doon sa mga missile po, ang China. Tapos, sinegundahan ho ng Vice Presidente. Alam niyo po, mga kababayan, ngayong pag-alis, kadalasan po, pag umaalis ang isang presidente, no? Ang nagiging caretaker po niyan, mga boss chipamo, sir, yung Vice Presidente. No? Siyempre, Vice President, mga kababayan. Pero paano ka magtitiwala? Kung yung mga pinaghahandaan mo bilang isang presidente, yung dapat nahahalili sa'yo, pag iniwanan mo ang Pilipinas, ayun, mukhang nakapanig doon sa pinaghahandaan mo. Ngayon natural, mga kababayan, kay E.S. Bersamin. Ito mga pinangalanan po ni Pangulong Bongbong Marcos na magke-caretaker po at mangangalaga sa Pilipinas habang 5 araw na nasa state visit po ang ating Pangulo doon sa India. Naandyan po si Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary
Angara, no? Na pumalit po kay Inday Sara Duterte, and Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III will serve as government caretakers while President Ferdinand Marcos embarked on a 5-day state visit to India. Queen Lioness, shout out sa inyo. Di ba? No? Ako ho naniniwala na dapat lang po na tinanggal din talaga ang Vice Presidente doon sa, kumbaga, ano tawag doon? Nakalimutan ko lang eh. Paki-remind ako. Kasi baka siya mismo ang nagbabato ng detalye kung paano po kung paano po dinidepensahan ng Pilipinas ang China eh. Baka yung mga impormasyon na mga pinag-uusapan sa loob noon naibabato ng Vice Presidente. Nung time na humiling siya, kailangan 24 oras nasa lamesa ko na yung inyong sagot kung bakit nyo ako tinanggal dito sa sa kuponan na ito. hindi ko lang maalala, mga kababayan. Pero di ho ba? Nararapat lang. Dahil kita natin ang galawan ho nila, mga bossing. Kita po natin yung talagang paghilig nila, Department of National Defense, hindi po, National Security Council, sabi ni Ma'am Mael Kuda. Yan. Totoo ho. Baka mamaya siya na yung nagbabato ng impormasyon, etc., etc. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumusuko, Hindi pa rin sila sumusuko sa China. Bakit to, mga kababayan? Biruin mo, tinabla na ho sila. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte nagmamakaawa, sabi po ni Larry Gadon, nagmamakaawa na humihingi ng asylum, wala, tablado, hindi tinanggap doon sa China dahil nga daw po may naririnig na usap-usapan na sila daw ho na si dating Pangulong Duterte daw ho meron ng warrant of arrest sa ICC. Tapos ang sisi ng mga DDS, naku si Bongbong Marcos, tinraidor ang dating Pangulo. Dewup ba yun? Ang tagal na nilang binibira si Pangulong Bongbong Marcos tapos sasabihin, naku, si Pangulong Bongbong Marcos, tinraidor si dating Pangulong Duterte. Baka mali naman ho kayo. Kayo ang bumibira tapos ang sisi ninyo sa pagkakakulong ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tapos gusto nyo tulungan kayo ni Bongbong Marcos. Miski naman ho ako, mga kababayan, kung ako presidente daw, tapos paulit-ulit na binibira, kukumpasan ko yung mga, sige na nga, dali nyo na yung matanda na yan para namang walang kinatandaan. Ayun. Pero sabi ko sa inyo, mga boss, ako 100% naniniwala. May kumpas si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po yan nasa Hague ngayon, mga bossing.